Bingo Plus Panalo! O, eto na ang pagkakataon nyo para makakuha kayo ng premyo! Yes! Diba? Talaga nga naman, inyo dapat ang inyong mga mata, mga tenga, buksan! Nang sa gayon ay makuha ninyo ang papremyo mula sa Dimangga Bingo Plus Panalo! Hatid sa atin ang Bingo Plus! Bingo sa saya plus sa panalo! Parang ganyan yung mga pabingo sa barangay dati, sa probinsya. Diba? O, Mariora. Yes. Mas bababa. Eto na. I-shoot na ang bola. Ang tabayanan niyong ma-shoot ang bola sa ating Pinoy Drop Ball. Diba? Naglaro yung bakla on air. Eto shoot na natin. Para makuha niyo yung, ayan. Ay, diba? Never na mintis yan. Eto na. Wow. Ay, wow. Saan yun? Saan nag-fall? Ano yun? Ayun. Nine of Hearts. Yes. Ayan po ang ating lucky card para sa programang Baklitas ay Nine of Hearts. Tatandaan nyo lamang yan dahil mamayang gabi kung saan nga naman magbibigay ng hudyat si Kuya Chico at pa nagpaikot siya ng ruleta at natapat ang ruleta sa programa ng Baklitas. Kailangan nyo masabi ang Nine of Hearts para makuha nyo ang 500 pesos na premyo. Plus, kung kayang suswerteng mapili online, additional 500 pesos for a total of 1,000 pesos. Ganun kasimple yun, hindi ba? Kaya nga naman, napaalala pa rin natin sa lahat that gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun! Game responsibly! At dito na po natatapos ang ating Pangga Bingo Plus Panalo. At hindi yan sa atin ang Bingo Plus! Bingo sa saya plus sa panalo! Bye! Bing Bing! Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM! Pangga! Sorry, natatawa ako, Pangga. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Yan! Isang magandang umaga pa rin sa ating mga panggana kung nasa man kayong lugar sa Metro and Mega Manila. Good morning po sa inyong lahat at syempre sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course on YouTube channel. Sa aming mga confidential fans, Yes. hello po sa inyong lahat. Alam mo, nag-live ako kahapon Oh. sa aking Facebook page. Oh. Napansin ko lang, parang na-realize ko lang na awkward ako pag tinatawag na fans yung mga humahanga sa Baklitas. Confidential fans. Kaya nilagyan natin ng confidential fans. Oo, hindi naman fans. Kumbaga parang, kasi tayo nagkakakilala, tayo lang din nakakaalam. Tsaka we treat them as a friend. Yes. Wala tayong not only barrier. As a friend, a family. A family, A yeah. family that prays together, stays together. How about the family that drugs together, I know. jail together, Lahat kayo, wala. Tokhang together. tokhang together. Oo. Kulong together, Tokhang. tokhang together. Tokwangwang ang tawag. The family tokwang, mga gano'n. Toklaka. Ay, paalala mo mga panggahan na kahapon na po ay ipinalabas na nga sa YouTube channel. Ay available na sa YouTube channel ng Kapamilya Entertainment. Oo. Sa YouTube channel ng ABS-CBN, ang Four Bad Boys. And me. Oo. Yan. At syempre, open pa rin sa lahat ng SM Cinema. Oo. Nationwide. Second day, diba? Oo. Ang dami nga daw at maganda yata ang feedback para sa ating How to Get Away from a Toxic Family. Of course, starring yan Zanjo Marudo and Chami namin na waka waka yun. Oo. Si Susan Africa yun. Dahil mga kanta, diba? Pag floro, sa Singapore binitay sila. La 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 la. Ay, nako. Sa Singapore binigay si Flo. Saan ba? Hindi naman sa hindi sa Arpapa. Hoy! But Tama anyway, na. hindi natin And we're pinagtatawalan back, yan. yes. Oo. Naalala ko lang, ilang taong ka noon nang binitay si Flor Contemplacion? Parang college na. College na. Yes. Diba? Ano pa yan early 2000, ganyan. Mm. Parang ganon. Oh. College days. Tingnan mo nga naman, no?
Good morning. po, Baklitas. Ano yan? Pa-shoutout po naman sa tatlo kong Junakis. Mark Anthony Manlangit, Camila Buera Manlangit. at Erickson Pawig Oo. from San Mateo, Rizal. Ay, yung isa mong anak, hindi mo kapangalan? Hindi Manlangit? Asawa niya yan si Mark Anthony Manlangit. Sabi niya Baka yung mga tatlong bibe. Ay, hindi, oo. Kasi siya yung huling magsasabi ng kwak, kwak, kwak. Siya yung leader na nagsabi ng kwak-kwak. Well, ito lang pag-usapan natin is yung wak-wak ngayon. Ano yan? Ito nga na, Mare. Si nanay? Nakapagpiyansa na si Nanay Christy Fermin at Wendell Alvarez. Oo. Ito, Mare, actually, kahapon So, sana. ano iniwan nila si Romel Chica? Kahapon, oo. Yung dalawa lang sila namyansa. Habang tayo ay nagchichika dito, Oo. nakapagpiyansa na sila sa Branch 93 kahapon sa Quezon City Regional Trial Court. Oo. Kung saan permado ng presiding judge na si Cherry Chiara Hernando ang warrant of arrest nila noong July 21, 2025. Akala ko pirmado ni Bea Alonso. Hindi nagpa-autograph, bakla ka. At may nakasaad na probable cause to hold the accused to trial. Ang piyansa, Mare, ay para sa kasong libel na isinampa ng aktres na si Bea Alonso noong May 2024. Oo. At may tig 48,000 na bail kina Nanay Christy at Wendell Alvarez. Actually, Mare, alam mo... Dalawa lang sila? Mm-mm. Ay, hindi kasama si Romel Chica. Eto na nga ang chika. Oo. Nahuli daw si Romel Chica kasi yung mga requirements niya sa barangay kailangan pang kailangan pa niyang asikasuhin. So siguro kahapon ng hapon or ngayon yata siguro Ngayon pa lang siya mag-bail. So Magbi-bail. ibig sabihin na iwan siya doon. yan lang hindi natin sure kung ganun Kasi ba ang kung hindi siya nangyari. nakapag-bail. Oo, kahapon Mare nakapag-upload pa siya ng vlog niya. Talaga? Oo. Baka naka-schedule naman. So eto na nga Mare. Sa programang Christopher Minute na mapapakinggan naman sa ibang istasyon. Ayan, sa Mega Manila ay ibinalita ni Nanay Christy na hindi na muna niya makakasama ang co-host niya na si Romel Chica dahil late itong nakumpleto ang dokumentong Isunumiti! Huwag kang dighay-dighay dyan! Gumugulong na ba yung acid reflux? sa energy. Ngayon lang ako. In acid reflux? Alam mo, Ayoko na magpansit kanton sa umaga. Kain ka nako. more. Oo. So, ibig sabihin nga, Mm-mm. so ngayon magpapiyansa, buti hindi siya inabot ng weekend. Alam mo, eto na nga, bungad ni Nanay Christy. Mga kapatid, hindi po natin kaagad makakasama ang kapatid na Romel Chica dahil nauna pa lang nagpiyansa itong si Wendell at saka si Nanay Christy. Alam mo, ang inaabangan ng mga tao ay kung yung Christy Fermin ba na makikita natin kahapon ay vulnerable, maiiyak. Pero kulang siya, Mare, nakapagbalita pa siya. Sino kasama niya as co-host? Wala. Siya lang mag-isa. Siya lang muna. So ibig sabihin, na late na asikasuhin, baka naman talaga nakapag-bail din ng hapon. Yan ang hindi natin sure. Pero kasi may mga ibang netizen na nag-iisip na, baka naman kaya nag-upload ng vlog yan kasi para hindi malaman na nakapiit or what. Pero kasi yung vlog, Mare, pwedeng i-schedule yan na matagal. Pwede mong i-schedule yan last week tapos ngayon mo ipapalabas, naka-preset naman yan. At saka, Mare, lahat na ngayon may cellphone. Kung nakulong si Romel Chica, di ba yung mapipicturan? Hindi, ang ibig naman sabihin, hindi nila na tulungan magpiyansa. Di ba kaibigan niya si Jojo Mendres? Ba't di siya humingil doon? May pera naman siguro, Mare. Yun nga lang yung mga dokumento. Kaya nga, nakukompleto doon. Oo. So, ano ibig sabihin? Hindi siya Filipino citizen? Eto na nga ang chika. Actually, nagulat daw sila na biglang dumating itong warrant of arrest. Wala daw silang kaalam-alam. Kasi di ba July 21 nakalagay doon sa warrant of arrest? Yes. Ngayon, Mare, ang sabi ni Nanay Christy, ang konklusyon nila Nanay Christy ay baka July dahil... 21. Oo. So, July 21 lumabas yung warrant. Yes. Pero nung isang araw lang si Nerve. Oo. At ang nakapagsabi pa, kila Nanay Christy, ay ang mga kapatid natin sa pamamahayag. Oo. Kaya ito na nga, Mare, nakakaloka. Maari daw na ang dahilan kung bakit na-delay na malaman nila Nanay Christy yung warrant of arrest ay dahil nga 'di ba sa sunod-sunod na bagyo. Okay. Yun ang nakikita yung halos niyang, isang linggo na wala kasing
government office. Oo. Kasi Mare, Sarap nyo dun, ano? oo. Ayun. Anyways. Si Reggie Bunoan, Mare, tumawag daw yung kay Nanay Christie Oo. at chumika na, merong kayong, warrant of Paparating na arrest. telegrama, Oo, ganyan. kasi lumabas na daw ito sa mga, sa mga pahayagan eh. Oo. So, una pa daw nakaalam Oh. ang mga pahayagan at saka mga news Nilik ka outlet agad. bago sa kanila. Oh. Alam mo naman, Mara, sa Sa bagay, kasi ano na yan eh, public pero hindi, kasi ang warrant, ano yan eh, na kumaga parang nakasilyado yan eh. Paano nag-leak yun? So, ibig sabihin, yung mga taga-korte, sila nagpalabas yan. O, ito may warrant si ganito. maring Diba? ganon. Kasi para makakuha ng kopya, kung sino man ang unang nagpaalam, Mm-mm. diba? O kaya ilathala sa publiko na may warrant kang lalabas. So, ibig sabihin, may tagaloob na nagsusplok ng mga information. Yun kaya. Aba, bawal yun. Kaugnay ng balita na yan, Mare. Oo. Sa isang punto sa Oo. It's Showtime. Oo. Meron na bitawan na naman itong si Meme Vice Ganda. Oy! Na yung mga bashers mo na yan, wag mong pagpapansinin. Oo. Chu-chu-chu. Oo. Dahil darating ang araw na darating din ang warrant of arrest mo kayo. So, nakabuelta. Nakabuelta, Mare, ng very, Oo, very light oo. dahil napagdugtong-dugtong na naman ng mga netizen na Oo. itong si Nanay Christie ang binabanggit nitong si Vice Ganda. O, kasi sila lang naman na recently na nawarrant. At saka, Oo. Mare, Siya alam lang din naman yung number 1 niyang best friend. Oo. At alam kasi natin, Mare, na itong si Meme Vice Ganda ay inuudyukan na nga ng Oo. kanyang mga tagahanga na kasuhan itong si Nanay Christie. Pero sa mga, hindi niya ginagawa. Hindi niya ginagawa. Diba? Na kumaga parang para sa kanya, sige lang, mag-inisan tayo, asaran. Oo. Masar sa atin, talo. Correct. Parang Diba? gano'n eh. Parang ano lang sa kanya, okay, fun time, Pero- ganyan. Pero alam mo, obvious na obvious yun, ano? As in talaga, oo, kasi parang recently, sila lang naman yung, diba? So, nakahanap na naman ng paraan si Meme para banata na naman yung, Yung mga basher daw, pagpapansinin. Oo. Darating din ang warrant. Dara- yan. ano reaction ng mga tao sa Showtime? Ay, Nagtawanan. nako, Mare! Tawanan, tas awkwardness. Pero But anyway, hindi. Doon ako nag-ano na, kasi kung hindi, paano? Parang malamang sa araw na ito kawawa ano na. naman si si Romel, Romel. if ever. Kasi parang, Hindi naman siya kawawa, na late lang yung kanyang yung pag-ano Oo. niya dahil yung mga requirements nga. Pero may naman siya. taray. Ano yun? Kunyari kukulong ka, magkukompleto ka muna requirements bago kay pasok. Ganon. Malamang nung hapon na yon habang ano, may NBI police clearance ka din dapat ay sumite. mali naman natin naka-hold siya, nandun lang siya. Dito Diba? lang ako. Hindi, pero usually Kung ako ganyan. yung blinag ko Hindi, yun. hindi naman siya, actually yung mga ganun po na nawawarant, hindi, baka iniisip po kasi ninyo is, dediretso yan sa kulungan. No. May mga detention center yan na kapag lalo pat pag-bailable yung kaso mo, Oh, nandun ka nakadit. Parang yung kay Bong Navarro, di ba? yes. Hindi naman siya sa kulungan nilagay eh. Nung na-detain siya, di ba? Nung may warrant siya. Parang dun sa isang, secluded area na kung saan hawak siya ng bakit NBI. yung ibang tao Oh. kapag halimbawa may ganyang kaso, agad-agad kulong? Criminal naman lang kasi ang yun. Criminal case? Oo. Although ito kasi, hindi ko alam kung criminal case o civil case itong cyber libel Oo. ito. Kasi baka yun yung mga ganon. Alam ko parang, depende kasi yan eh. Hindi rin naman tayo eksperto. Pero sa mga ganon lang naman, pag criminal case na talaga na, lalo pat ikaw ang prime Pag suspect, nakachugi ka na talaga. diretso ka kaagad. Wala nang detain yun. Correct. Pero yung mga ganito kasi na warrant pat, didinggin. Diba? Didinggin yung kaso at wala ka pang talagang verdict na ikaw ay guilty. Parang hanggat ano mo yung bail mo, parang sa detention cell ka muna na nakahiwalay ka sa kulungan nung talagang mga convicted na. Oo. Yun na. Baka nandun lang naman. Diba? Ay nako. Eto Mare eto hindi natin hindi na natin sasaklawan kasi babasahin lang natin yung mga komento kahapon sa lahat ng mga nagko-comment sa naging topic natin kahapon tungkol kay Nanay Christie, which is yung pagkakaroon nila ng warrant of arrest. Yes. May mga comment dito na Christie Fermin deserve it Oo. dahil wala siyang pakundangan kung magbabalita Mm. sa isang artista na hindi mo na nila tinatanong Mm. ang mga taong concerned. Oo. Kawawa rin ang mga taong naging biktima niya. Mm-mm. Yan. Masisira ang karir, reputasyon at pagkatao. Makikita yan at comment yan ni Tess
Felicissimo. Ang sa akin naman din kasi parte nga ng trabaho, pero depende paano mo ikikwento. Hoy, alam mo, Mare, may kumontra i-inform. sa'yo dyan. Bakit? Sabing kanya na, oo, parte nga ng pagiging journalist or kolumnista, yung ganon, ng pamamahayag yung mga kaso. Pero, kailangan mo din maging responsable. May nakapagsabi niya sa comment section natin, tapos sabi nila, bakit hindi mo tignan si Boy Abunda? Yun nga. Ito yung sinasabi ko ngayon. Mm. Kasi nga, parte ng trabaho mo yan, yes, ang kumalap ng mga impormasyon, balita sa mga artista na nakapaligid na kung saan nga naman hindi rin naman nila pwedeng ipagkait yun dahil public figure sila. 'Di ba? Kumbaga parang depende yan kasi paano mo nakuha ang impormasyon, paano mo ibabato sa publiko ang balitang iyong nakalap. Kasi kung derogatory talaga yan at talagang ang pakay mo sa pagbabalita mo siraan. 'Di ba? Para kunwari si Kapitana Sisa kalbo, talagang kalbo naman. Yes. 'Di ba? Pero pag sinabi si Kapitana Sisa, 'di ba? May buhok. 'Di ba? Kasi alam mo nungalingan namang yun. wala. 'Di ba? Oo. So parang kinukutsa mo na yung pag ganun ba? But Okay. anyway, hanggang ngayon, Mare, ay hindi pa ulit nagbibigay ng official na Official pahayag. Oo, at lahat ay nakaabang pa rin sa magiging programa ni Nanay Christy ngayong araw sa Kung makakasama na niya si Oo, Romel si Romel Chica. At madagdagan ng ilang impormasyon na malalaman natin tungkol dun sa isinampang kaso nga sa kanila ni Bea Alonso. Pero Mare, alam mo, may mga nalalaman na Wala kasi na talagang kapatawaran. Yun I nga mean, eh. pagpapatawad na maayos sana. Kasi 'di ba, look at Sharon Cuneta and Senator Kiko. Hindi natin alam kay Bea. 'Di ba? Kaya tignan mo ngayon si Sharon, ang payat na. 'Di ba? Ganun. Anong kinalaman? Uy, si Bea din, ang payat Diba? din. Ang liit ng braso. Nakakaloka. Oo. Abangan niyo yung cover ni Megastar, nakakaloka. Correct. Naka-swimsuit siya yata. Nakita ko doon. nga yun, naka-bodysuit Diba? siya. In Tapos fairness, red no? na ano. Yes, ang ganda. Pag ako no? nagganon, magmumukha talaga akong pakwan na bagong balat. Kung kaya niyang magpapayat, ikaw din magiging ganyan ka din. Kaya ko din naman magpapayat, Mare. 'Di ba? Kaso ang mahal. Alam mo yan, ate. Hindi, tama lang yung ano. Pero yun na nga, 'di ba? Iba kasi yung babalita sa paninira. Old school yung style na nakakairita. Siguro there are times, 'di ba? There are times, yes, na oo nga naman. Huwag na tayong lumayo. Mabalik tayo kay Vice Ganda. Yes. 'Di ba? Kasi yun talaga, Yung alin? yung rekta ng aking boses. Friday na kasi, nawawala. inaagaw ka na naman ng West Oo. Philippine Sea. Yes. Hindi, yung minsan kasi 'di ba, lalo pa 'di ba pag pinersonal niya si Meme Vice, yung sa atin, katulad si Meme. Oo. Bakit nga ba hindi siya dinidemanda? Kasi nga alam niya na gano'n lang si nanay trabaho na niya yan ng ganyan. Oo. Pero kasi kung papatulan mo, yun yung mali doon na tipong, sometimes below the belt na, yung mga binabalita, diba, yung masyado ng mataas ang ano mo, Vice Ganda. Diba yung mga gano'n, sa mga episodes na napapanood naman natin Pero, yun nga, sabi ko nga, depende kung paano mo i-deliver yung balita. Oo. Kasi, trabaho natin, yes, na ipaalam sa publiko kung ano yung mga nangyayari sa mga paborito niyong artista. Kaya pangit man yan o maganda, wala kang i-filter. Pero, hindi ibig sabihin nun, ay sisiraan mo, ay, kasi ganyan talaga yung ugali niya, kaya niya nagagawa. Hindi. Pero pag sinabi mo lang na parang tipong, si Tita Cora, diba? Tita Cora, lakas kumain. Diba? Yan, ay kwento ko lang na malakas siyang kumain. Pero kung sabihin ko, kaya siya tumataba, kaya siya ganyan. Yun yung paninira. Yes. Yun yung pagkakaiba. Hoy, pero hindi ako malakas kumain Hindi, alam mo yan. Ako yung malakas talagang kumain. Hindi, yung in-example ko lang na ganun ba? Kasi diba, iba yung paglalathala mo Diba? Na, Tita Cora malakas kumain. Okay na yon. Yes. Si Tita Cora malakas kumain kasi 'di ba? Kaya tingnan mo yung katawan Patay niya. gutom, 'Di ba? ganun na. Tingnan mo yung katawan niya kaya ang laki-laki niya. Yes. Yun ang paninira na. body shaming 'Di ba? Kumbaga parang magkaiba kasi yun Correct. 'Di ba? Na minsan Iba yung way ng pagkakasabi. minsan kasi siguro iniisip na lang kasi din ni nanay siguro correct me if I'm wrong, na hindi matanda na ako, hindi man ako papatula. Uy, pero alam mo, may mga nagsasabi dito sa Diba? comment section na hindi daw basihan yung edad ni Nanay Christy. Kaya nga, baka Para yun hindi nga kasi tuluyan. iniisip niya na tipong hindi, total naman din. Alam mo yun,
institusyon na tayo or whatsoever na hindi, ganito lang. Magbabalita ako laging depensa lagi. Mali naman po lagi yung depensa nyo. Kasi trabaho namin to trabaho. Pinapanindigan talaga ni nanay Pero na fair. sa trabahong ating ginagawa, meron tayong sinumpaang tungkulin under the Code of Ethics yan ng KBP. Kaya nga po tayo lahat lisensyado ng KBP kasi may Code of Ethics po tayong sinusundan. Nag-i-exam tayo. Diba? Yung mga ganon. Pero yun na nga, as in, siguro nga talaga, kasi siguro nakikarried away na siya. Oo. Kasi diba, nakagis na naman talaga nila yung talagang harapang bardagulan. Ay, oo, nung araw, mas malala. Yung talagang, lalo na kung mapapanood mo yung ginawa niya kay Mystica. Oo, diba yung mga ganon na halos mga panahon pa nila Inday Badiday, diba? Yung panahon na umusbong na sila. Kasi dati naman ang reyna talaga ng showbiz, anong chismis, Inday Badiday talaga, diba? Correct. Hanggang sa nag-usbungan na sila, diba? Doon nila nakuha yung estilo na yun, na kapag ayaw nila sa artista, sige, babanata natin. Correct. Syempre, nag-i-evolve yung panahon. Hindi, tsaka diba, Mari, nung wala pa ang social media, sila talaga yung magazine. Oo, talagang Diyosa sila. Magazine talaga, o kaya dyaryo, kinabukasan makikita mo yung mga artista walang way para depensahan yung sarili nila. Kaya dinadaan nila sa kasuhan. Na once na nasulat sila, parang syempre nanginginig sila. Yung Code of Ethics daw, kapatid daw ng Pato, sabi ni Vance. Ewan ko sa'yo, Vance Amoyan. Nandiyan ka lang sa Wilson Ay, hindi pala nasa abroad to. Si ano pala yan? Si Robicel Delgado pala. Nandiyan sa Wilson. Oy, si Vance ay nakatira dyan sa may New Manila. Oo nga. Si Vance Amoyan. Yeah. Hi. Jollibee ko naman. Ano yan? Kumari mo na yan pagdating ng September. Ay, talaga? Kailan mo. Yeah. But anyway. Oo. sana, Pero yun na nga. wish them well. Sana lang talaga, diba? And sa akin lang naman is, kung kaya na lang din pagpasensya ka, diba? Parang si Meme, diba? Pinagpapasensyahan na lang din niya Kasi bakit? Unang-una siguro, masasakit yung sinasabi sa kanya ni Nanay Christy. Pero unang-una, tinuruan kasi si Meme ng nanay niya na, diba? Maging mapagpatawad. Rumespeto ka din sa nakakatanda sa'yo. Hindi, tsaka balita ko, Mare, at hindi ko lang alam kung pwede ito pabulaanan ni Meme. May balita na ang chika daw yata niya ay hindi siya mag-share ng kahit anong platform sa mga taong naninira sa kanya. Hindi niya papansinin ang lahat ng mga issue. Kasi lalo lang, alam mo yun, lalo lang maglalagablab. Diba? Diba? Sana talaga. Sana lahat ng tao ganun. Oo. Diba? Pero hindi kasi natin din masisisi kung sino man yung nagkaso. Like si Bea, diba? Correct. Rogelio Gonzalez. Pakiramdam niya yan Puso niya yung nasaktan. Hindi naman natin puso. Hindi rin naman din tayo kung ano yung naramdaman niya during that time. Kasi diba? Yan din. Mag-ingat din kasi tayo sa mga kinakausap-kausap natin. Hindi porket nagbato ng impormasyon, diba? Is, alam mo yun, na ilalathala nyo. Tsaka hindi tapos po kami gagawin nyo susunod parang kay star witness. Ganyan. Sinasabi niya na susunod na kayo baklitas. Ay! Bakit? Bakit? Ay, magpaalam na tayo. But anyways, mga pangga, maraming salamat po sa inyo. Anong gagawin mo ng weekend? Well, bukas magpapadoktor ng kapatid. Yun. Oo. Yun. But anyways, mga pangga, magkita-kita po tayo muli sa darating na Lunes sa panibagong linggo sa pagbubukas ng buwan ng Agosto. Hindi ba? Ayan, muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako lang po si Tita Cora. And we are still same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka wag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!